Ngayon guys, no, lalabas na po yung Simula at Wakas. Wakas at Simula, hindi pa rin tayo move on no. Wakas at Simula na album tracklist guys. 2 days na lang guys, no. So, for me, ano ba yung mga insights ko, ano bang masabi ko kung tungkol saan po itong Wakas at Simula nila guys. So, kasi talagang nakaka-intriga siya guys, no, to the point na alam mo yan, alam kong lahat naman sa inyo na nakapanood ng video na to, no. Alam natin lahat na nakita natin yung mga nilalabas ng SB19 na mga photos, no, na yung nag-release sila ng mga tracklist, mga songs, di ba? And then nakapagtaka, bakit nandun yung What? Bakit nandun yung Gento, yung ibang mga kanta guys, di ba? So tara, tingnan natin to guys, no. Ito yung mga aking mga na-research lamang guys, na. Okay. Ayan. Para sa ano ba? Tungkol saan ba yung album guys, na what is the album all about, no? Ayan. The theme centers on duality and transformation. In their own words, they are done proving themselves, no. Kumbaga tapos na sila na i-prove na magaling kami, yung tipong ganun, no. Kumbaga ang sa amin lang ngayon is yung karangalan na po, no. Ang sa amin lang ngayon is yung ma-prove sa sarili nila na eto na kami. So hindi namin kailangan i-prove na magaling kami, no, 'di ba? So kasi action speaks louder than words, no. Yan, while their earlier work was about establishing their identity and earning trust, no. So alam natin yan guys, no, na talagang yung mga first years or mga early 2 years na SB19 talagang kailangan may ma-improve sila. Ganun naman talaga guys eh. Pag halimbawang nagsisimula ka pa lang, kailangan may ma-improve ka sa sarili mo, di ba? And this album represents a more grounded and intentional version of the group, no. So ano lang siya guys, no. Hindi ko masabing subtle siya guys, no, pero yun yung parang pinaka ano guys, no. Nag-release lang sila para lang din sa alam mo yun, sarili lang nila, no, kumbaga sa passion nila guys, no. Pero nakaka-intriga kasi guys, di ba? Alam niyo SB19 talagang lalaruin yung utak natin guys eh, no? Okay. Yan, the bridge. It connects the 3 EPs, Pagsibol, Pagtatag, and Simula at Wakas, no, into one cohesive story. Cohesive means yung pagkaka-relate niya, no, kumbaga connect siya, na hindi siya like to Pagsibol, Pagtatag, Simula at Wakas, ginawa siyang album na hindi siya related, no. Talagang related siya sa bawat isa guys, no. Ganun po siya ng SB19 po guys, no. And yan, cohesive means lahat yan may connection, okay? Yan, the evolution, it features re-recorded versions of songs from Pagsibol like Mapa and What. Dito ko nagtataka guys, as in dito ko nagtataka eh. Anong attacking gagawin nila rito, no, sa ibang kanta nila, Mapa, What, 'di ba? Like ano ba to? Cover or lalagyan nila ng bagong version? So, di ka comment down below guys, kung meron kayong idea kung anong gagawin atake din ng SB19, no? Yan, since they first recorded this years ago, the group wanted to bring the weight and emotional growth they've gained since then to the new versions, no. So I think ang conclusion ko dito guys, no, baka ang gagawin nila is eto yung gusto nilang palabasin, no? Like kunyari, kasi may mga ganun tayo, di ba? Kunyari, may ginawa tayo isang bagay, may minsan nasabi na, ay dapat pala ganito yung ginawa ko dyan, no? Di ba, may mga ganun tayo, no, na sinasabi minsan, no, anong lumbas na to? Anong lumbas na to yan? May mga ganun tayo minsan guys, di ba, na sinasabi sa sarili na dapat pala ganito ginawa ko sa part na to, no. So baka dito nila gagawin yung mga ganun, mas maganda kung gawin natin ganito, no, dapat pala gawin yung ginawa natin, no, di ba? Okay, next. Yan, what to expect. Yan, the track list. Yan, the album is a mix of the familiar and brand new. Out of 24 tracks, you're getting 6, no. So tuloy na ko sa inyo kanina, no, yung ibang mga kanta before guys, no. So did not makita yung revised version or yung evolved version talaga ng mga kanta nila, no? Pero di ba sinasabi nga natin na parang mas okay nga yung original, no? Pero syempre, since SB19 naman yung original na gumawa niya, no, sila lang din yung may karapatan na gumawa ng ibang arrangement dyan, okay? Visa, alam natin yung Visa guys, no? The lead single reflecting on the struggles and aspirations of Filipinos, no? So yun, yung Visa, natural, no? Yung struggle natin sa pagkuha ng visa, struggle natin sa paglipad-lipad sa ibang lugar, paano tayo makapag-process ng mga papers, di ba? So ayun yung mga bagay na alam natin yan, di ba? At least nakita na natin yan, di ba? Yung music video mismo guys, no? And then ito guys, yung iba guys, ito ay sariling ano ko lang naman guys, no? Based on my research guys, no,
ito yung mga nakikita natin kung anong feels ng kanta. No? Okay, Memories, an elegant, understated R&B track. No? So, Memories, baka doon siya guys, no? Medyo, alam niya, baka may feels nung time. Not sure guys, not sure, okay? Toy Friend, Be First, a high energy dance pop collaboration with the Japanese boy group. Yan. So, yan. Pag mga ganyan guys, so Japanese boy group, no? So, asahan natin yan na energetic siya guys, no? Like, upbeat siya. Di ko masabing upbeat basta high energy siya. I'm pretty sure guys, hindi siya magiging ballad song guys, no? Hindi siya magiging ballad song. Since meron silang collab na ganyan, no? Japanese boy group. No? Usually pag ganyan, pag mga first collaboration, dapat yung feels ng collaboration nyo is talagang masaya. Okay? Emoji, featuring Jolin. Ayan, a cross-cultural collaboration with the queen of C-pop, Jolin Chai. No? So, actually, wala akong idea kung sino si Jolin Chai po, guys. No? Pero, ang maganda lang dito, guys, nakikipag-collab ang SB19 sa iba't ibang mga artist po, no? Which is a very good thing, no? Di ba? Usually, sa ibang mga album nila, parang per album nila, isa lang na collab nila. Pero dito, guys, no, dalawa. Tapos, international pa po, guys. No? Excuse me. Okay, Ever Black, described as having experimental industrial textures. No? Okay, so yan lang. Yan po yung ating mga nalaman regarding dyan. No? Yan, Wakas, the title track that likely serves as the thematic conclusion. No? So ito, literal na wakas guys. No? So I think, pag napakinggan natin tong wakas, ito yung magko-conclude and ito yung magsasarado kung bakit ganun yung naging storya, kung paano nag-connect yung tatlong album na yun guys, no? So, etong wakas yung parang magiging game changer or parang magiging magsasara ng aklat na po talaga guys, no? Sa SB19 kung bakit ganun yung mga pagkaka-relate to one another ng mga kanta. And then, yan, the rest of the album includes the definitive versions of hits like What, Mapa, Mana, Basinga, Ikakaos, SLMT, Salamat, and more. No? So, yun guys, tulad sinabi sa inyo, no? Naiintriga talaga ako or parang mas nahihiwagaan ako, no, kung anong ihahatid ng SB19 dito sa Wakas at Simula, no. Lalo na ron, doon ako naiintriga guys doon sa kung bakit nila sinama sa album tracklist yung mga kanta nila before po guys, no. Doon ako talaga nahihiwagaan po talaga guys, di ba? And pero I'm pretty sure guys, meron silang kakaibang twist na gagawin dito, no? Which is kakagulat natin. No? I think hindi naman nila babaguhin lahat. Like, kunyari, iba yung lyrics, iba yung words, iba yung music arrangement, iba yung melody. No? I'm pretty sure guys, hindi ganun gagawin SB19. No? I think gagawin lang nila ng ibang arrangement. No? Like, tulad sinabi ko kanina, na yun dapat yung gusto kong gawin sa kantang yun. No? So, yun lang guys. I hope na-enjoy itong video na to, no? And kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell para alam nyo po pag gawin na list ng bagong video na. So, kung may gusto pa kayong mga i-discuss, and kung ano man, no, comment lang kayo down below. So, this is Boy Ben signing out. Peace. Bless you.